kabundukan ng Cordillera sa bayan ng Atok sa Benguet. May napakagandang lugar. Ito ang Northern Blossom Flower Farm na bukas na ulit sa publiko. Sa simula ng taon, pinakamasarap pumunta sa probinsyang ito. Kailan pinakamalamig ang panahon, hindi bababa sa 8 degrees Celsius, lalo na tuwing panahon ng amihan. Pero kamakailan lang, sinuspinde ang tourism activities dito dahil na rin sa banta ng COVID-19. Ang magandang balita, nito lang nakaraang linggo, ang mga pasyalan dito bukas na muli sa publiko. Kaya arat o tara, akyat tayo sa isa sa pinakamataas na lugar sa norte. Ang pinakatuktok ng bayan ng Atok sa Benguet. 2 oras lang ang layo nito mula Baguio City. Narito ang second highest highway sa buong Pilipinas, sa taas na 7,400 feet above sea level. Ito ang Halsima Highway. At ang isa sa highest mountain naman sa buong Luzon, ang Mount Timbak, narito rin. Pwedeng akyatin sa pamagitan ng trekking. Mag-register sa Tourism Information Office and i-guide sila na may yung mga sariling sasakyan ng Atok Group. Kasi natatakot kami sa ibang mga tourists na hindi sila sanay sa matirik na akyatan to avoid accident. Mula sa tuktok, para mo nang abot ang langit. Sa ganda, para kang lumulutang sa alapaap. Sulit naman po yung pag-akyat natin kasi bihira lang po kami na makakakita ng ganito. Paghawi ng mga ulap, matatanaw ang isa pang pamatay na view. Ang halos 1,000 taon na Atok Vegetable Terraces. Ang gulay sa Atok, garantisadong sariwa. From the farm to the table. Pwede mo pang kainin dun mismo. Kaya nga ba ito rin ang binansagang salad bowl of the Philippines. Si PJ, naabutan naming nag-harvest ng repolyo at carrots na ibabagsak sa Baguio at sa Maynila. Kagaya ng may mga turistang dumadating na natsatsambahan lang kaming nag-harvest. Ang saya-saya na nila sa mga presyo namin, 20 pesos per kilo, ang saya na nila. Dahil sa kanila daw, talagang triple the price. 100 na. Pinagbibigyan na namin para hindi naman madismaya yung punta nila dito. Nakikita mo yung smile nila. Ang Atok hango sa salitang Ibaloy na naipatok sisyontog. Ibig sabihin, on the mountain top. Kaya talaga namang pagkalamig-lamig dito. Si Tatay Andrew na ang bahay nasa tuktok ng bundok, nakatatlong patong lagi ang damit, nakapantalon at boots din. Mayat maya rin kung magsiga ng panggatong para mainitan. Pero at least, hindi na raw nila kailangan pa ng aircon o electric fan. Kaya mababa lang ang kanilang bill sa kuryente. Bayadan mi si silaw, waday simpo, bainti, waday okasyon, singgasot, nangina din singgasot ay bayadan ay... Ang malamig na klima, perfect din para mamukadkad ang kanilang mga bulaklak. Dito sa tinatawag nilang Northern Blossoms. Mga tanim natin na mga bulaklak, tinatamaan din sila ng frost or yung andap na tinatawag. Ang epekto kasi ng andap dito sa mga bulaklak natin, pinapapangit, nagiging brown yung mga bulaklak natin, kaya pumapangit siya. Marami ritong mga bulaklak. Pero ang pinakasikat, yung rosas na repolyo pa o cabbage roses. Yung mga nandito po na mga bulaklak ay mga imported po. Karamihan po ay galing po sa Japan. Noon po kasi ito ay open sa bisita for pick-in-pay. Pero dahil po kasi ngayon sa mas marami na pong turista, hindi na po pwede yung pick-in-pick. For viewing po, pwede lang po siyang hawakan, huwag lang pong pitasin or hawiin. Ang turistang ito, nagbit-bit pa ng sariling costume.
Bago pa man nauso ang mga lodging apps o yung app para madali kang makahanap ng matutuluyan, marami sa mga turista rito tumutuloy na sa transient houses. Kakaunti pa lang kasi ang mga hotel dito, gaya ng unit ni na Jazelle na nitong nakaraang buwan lang binuksan. We have 4 na kwarto, pwede po silang 4 for 7 person. Tsaka may kusina din po. Pwede silang magluto, 2 bathroom. Saka itong sala, pwede silang mag-bonfire kung gusto nila. Ang bayad, 400 pesos kada tao. Compare mo dun sa mahal na hotel, mas okay pa rin sa homestay kasi mas cozy siya, parang nasa home lang. Masasabi namin na itong homestay yung pinakamura sa lahat at mas malapit siya sa Northern Blossom at saka sa Mount Timbang. Yung mga tourist, huwag nilang i-expect na kumpleto lahat sa gamit. Kung ano lang yung mapoprovide nung bahay, nung family, dun sila makikigamit. Para sa mga matatapang ang sikmura, pwedeng matikman ang tradisyonal nilang karne na nahahawig sa inuuod na etag. Ito ang kiniing. Kung ang etag, sun-dried o ibinibilad sa araw, ang kiniing, smoked o pinausukan. Hiniwa ito ng manipis at tinanggalan ng buto kaya hindi inuuod. Pagkatapos timplahan ang karne ng asin at suka, itinusok sa kawayan. At saka isinabit at idinarang sa apoy sa loob ng 1 araw. Kung wala kang refrigerator, pwedeng ganyan ang gagawin. Papainitan. Ang panghimagas, yung sarili nilang suman na may 3 kulay. Ang dikat na gawa sa giniling na bigas, 10 pesos kada piraso. Naghahalo-halo yung lasa ng niyog, kanin, and then yung sugar. Masarap. Ginagawa po namin yung 3-in-1 suman malagkit, paninda para may pagkakakitaan. We cannot accommodate the volume of tourists. Hinihiling ko sa mga turista na hindi yung sabay-sabay dumating. Sa ganda ng view, sa sarap ng hangin, at ng kanilang mga pagkain, talaga namang ang atok, patok! Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.